Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, hindi nagustuhan ni Consuelo ang pagkasabi ni Bernabe na parang sahog na daing sa pinakbet ni Nene. Hindi natuloy ang kanilang pag-uusap na dalawa nang biglang may nagbukas ng pintuan. Samantala kinausap ni Consuelo ang ating bida kung siya nga ang nagbukas ng pintuan habang nag-uusap silang mag-asawa. Muntik namang madisgrasya si Dingdong sa highway dahil sa sobrang kalasingan nito. At ibinalita ng kanyang kumpadre na siya naman kinagalit ng husto ni Bernabe. At ngayon, narito ang karugtong ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Nerbyosong Hindi Nahihimasmasan, dito sa ating dula, Super Pipita. Gusto mong mag-away tayo dahil lamang sa nini na yon? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ampun lang si Nene, pero siya ang namamahala sa kumpanya. Ang ibig mong sabihin, dahil isa lamang na ampon si Nene. Kung ganon, delikado. Baka may posibilidad na agawin niya ang kumpanya. Oh, nininervyos ka na. Anong iniisip mo ngayon? Kailangang makausap ko si Dingdong. Maganda ang naisip mong yan para matuto. Pero kapag sinulsulan mo siya, yan ang mahirap. Ano ba yung sinasabi mo? Mali ang iniisip po, Consuelo. Bago pa maagaw ni Nene ang kumpanya, kailangang mapagsabihan na siya. Bibigyan ko siya ng babala. Yan ang mali sa iyo eh. Pwede pa, mag-isip ka ng mabuti. Kausapin mo si Dingdong para tumino ang anak mong yon. Si Dingdong habang may kausap siya sa kanyang cellphone. Sino kayang kausap niya? Oo naman.
Ang saya-saya ko, Elenita. Ah, Dahil tinatanggap mo na ang aking nararamdaman sa'yo. Ano? Oo naman, mahal ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya ngayon. Oo naman. Anong sinabi mo? Gusto mong mamasyal sa Boracay o kaya sa Palawan? Kailan mo gusto? Okay, pag-usapan natin yan pag nagkita tayo. Naku, kapag nagpakita ko sa kanya, Okay, ninervyusin siya. bye. Naalala ko tuloy yung narinig kong pinag-usapan ni Daddy at Mami. Mami! Oh, nandito ka pala, Nene. Opo, Mami. Narinig kong Oh. tinatawag kayo ni Kuya. May sasabihin yata sa inyo. Mami, kailangan ko ng 100,000 pesos, ha? Ibigay mo sa akin yan bago kami magkita ni Elenita, okay? Ano? Bakit? Ibibigay mo sa kanya ang hinihingi mo sa akin? Ikaw naman, Mami. Meron ba akong sinabing ganyan? Kayo naman. Kung ganun, aanin mo ang ganyang kalaking halaga. Biruin mo, 100,000 pesos? Relax. Relax naman kayo, Mami. Barya lang ang katumbas niyan para sa inyo. Mas lalo siguro kayong nervyosin kung milyon ang hihingin ko sa inyo. Ano? Alam ko naman. Barya nyo lang yung 100,000 pesos. Pero, alam mo, Mami, napakasaya ko ngayon. Dahil alam nyo, kasintahan ko na si Elenita. Sinagot na niya ako. Napakasaya ko sa araw na to, Mami. Promise. Hindi mo pa pala nakausap si Dingdong Bernabe. Kausapin mo siya. May sinabi kasi sa akin. Nakausap mo na nga, bakit ko pa kakausapin? Kakaiba ito. Humihingi ng 100,000 pesos sa akin. Ano? Nung nakarang araw lang, natalo ako ng 100,000 pesos. Anong sabi mo? Ay, kahit kailan, hindi ka nagbago. Ay, nako, makakapagsalita na naman ako ng di ka nais-nais. Pareho lang tayo. Pero hindi naman tayo siguro mabibilang ko. Kahit magsalita tayo ng di ka nais-nais. Kaya sige, mag-away na lang tayo. Ayokong makipag-away sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Kung hindi ka patitigil dyan sa bisyo mo. Sige. Ang tungkol na lang kay Dingdong ang pag-usapan natin. Ano bang problema mo kay Dingdong? Imbes na si Nene ang pag-usapan natin dahil siya ang ampon. Walang kinalaman dito si Nene. Ito'y tungkol doon sa hinihingi ni Dingdong na 100,000. Bigyan mo siya. Maliit lang naman na halaga yan. Bakit? Ano bang gagawin niya? Bakit? Hindi mo pa ba alam? Girlfriend na niya si Elenita. Ano? Sa wakas, nagkaroon din ng girlfriend. Makakapag-asawa na. Pero walang ya. Nagnobya lang. Riregaluhan niya ng 100,000 pesos? Alam mo ikaw, imbis na magtanong ka kung bakit, ay marami ka pang sinasabi. Bahala ka na nga. Teka. Kanino ako magtatanong?
Tanungin mo si Dingdong kung aanhin niya ang 100,000 pesos na hinihingi niya sa akin. Oh, ang dami mong pasakalye. Talagang kayong mga babae. Para kayong kalsada na sanga-sanga na daan. Ha? Gusto niya akong sorpresahin. Sige, bahala ka na. Tanungin mong mabuti yung anak mo kung aanhin niya yung hinihingi niyang pera sa akin. Oh, sinabi ng mami mo sa akin na humihingi ka raw ng 100,000 pesos. At nobya mo na pala si Elenita. Totoo yan, Daddy. Kasintahan ko na po siya. Oh, hindi niyo ba ako babatiin, Dad? Pinabati Daddy. kita, Dingdong. Medyo malakas Isa yun, kang Daddy, tunay na lalaki. Salamat, Daddy. Oh, payakap Oh, na. Daddy, ba't mo ako inakap? Napakaigpit naman yung yakap niyo. Alam mo, nung medyo malakas pa ang aking tuhod, kakikilala ko pa lang sa babae, wala pang 30 minutos, napasagot ko na yan. Alam ko na, Dad. Siguro sa beer house niyo nakilala, no? Oo, walang iya ka talaga. Oh, bakit? Wala ka bang bilib sa akin? Teka, bago ko makalimutan, humihingi ka raw ng 100,000 sa mami mo. Ano? Nako, ang mami talaga oo. Sinabi na pala sa inyo, bagamat wala pa siyang binibigay sa akin na ganyang halaga? Nagre-reklamo nga eh. Nagkanobya ka lang, humihingi na ng reward. Hindi yun reward, Daddy. Kundi gagastuhin namin ni Elenita. Kasi pupunta kami sa Boracay o kaya sa Palawan. Oh, ang laki naman ng hinihingi mo. Pwede na siguro yung 50,000. Si Daddy naman, kulang yan. Hindi yan kasya. Pamasayan na nga lang sa eroplano, mahal na. O, ilan nang matitira? O, Sige. Gawin ko na lang 60,000. Kasya na siguro yan. wow. Thank you, Daddy. Oh, ba't parang masama pa ang loob mo? Hindi naman, Dad. Gawa na lang ako ng paraan para magkasya. At kung sakaling kulang, ditagdagan ko na lang. Oh, sabi ko na nga ba eh. Daddy naman. Alam kong mautak ka. Kaya lang kung minsan minamalas ka. Ano ba naman yung sinabi sa akin ni Daddy? Mautak daw ako. Pero kung minsan, minamalas. Iisa lang ang makakagawa ng paraan. Siguro naman, hindi ako bibiguin ni Nene. Uutang ako sa kanya ng 50,000 pesos. At saka ko na lang babayaran kapag magkapera na ako. Oo, Mami. Narinig ko ang pinag-usapan niyo ni Daddy. Kanina ko pa sana kayo gustong kausapin pero pinagbigyan ko pa ang kuya para makausap kayo. Pagpasensyaan mo na sana ang daddy mo. At kailanman, Mami, hindi ko po gagawin yung sinabi tungkol sa akin. Salamat. Dahil hindi masama ang loob sa iyo ng daddy mo. Ang bahit mo talaga. Kayo ang nagpalaki sa akin, Mami. Tinuruan niyo ako ng mabuting asal. Kung sakaling palalayasin ako ni Daddy,
Magagamit ko ang pinag-aralan ko kahit na nag-iisa ako. Oh, hindi mangyayari yan. Nene, andyan ka ba sa kwarto mo? Nene, may sasabihin ako sa'yo. Mami, ang kuya. Nene! Ay, hindi na naman makapaghintay. Sige, lumabas ka na. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, Nene. Kulang yung perang binigay sa akin ni Daddy. Bigyan mo nga ako ng 50 mil. Ano? Wala akong ganyang kahalaga. Di ba? Huwag ka namang maramot. Kung hindi ako makapagpigil, pagsasabayin ko kayo kay Pipita na palalayasin dito. Talagang wala akong ganyang halaga, kuya. Huwag mo akong galitin, sabi ko naman sa'yo, Nene. Bibigyan kita ng palugit hanggang mamayang alas 5, okay? Kailangang maibigay mo sa akin ang hinihingi kong pera, ha? Magkano bang binigay sa'yo ni Daddy? Oh, ba't mo pa tinatanong? Humihingi ako sa kanya ng 100,000 pesos, pero ang naibigay sa akin ay 60,000 pesos lang. Sige, gagawa ako ng paraan. Pero 30 lang ang kaya ko. 30! Alam mo, isa ka rin na hindi nakakaintindi, 50,000 pesos ang sinabi ko, di ba? Sige, pumunta ka sa opisina bukas. May kailangan ka pang pirmahan doon. Uutang siya ng 50,000. Pero, hindi naman niya babayaran. Utang kalimutan. Kaya, inutakan ko din. Tingnan ko lang. Kung hindi siya nervyusin kapag nalaman niya itong aking gagawin. Parang kilala kong babaeng yun alam ko na. Tatawagan ko si Leslie. Magkakilala yata sila ng babaeng yan. May lalaki na lumapit sa kanya. Nako, mali yata ito Parang may ibig sabihin ang tinginan nilang dalawa ni Elenita. Ay naku, nakakahiya. Kapangalan ko pa naman. Nene, ikaw muna ang bahala dito sa opisina. May importante lang akong pupuntahan. Magtatagal po ba kayo, Daddy? Bakit mo tinatanong? Kung hindi ako makabalik kaagad, ibig sabihin, matatagalan ako. Sige. Parang nagtanong ng tao. Galit ka agad. Mabuti na lang. At hindi niya ipinamukha sa akin na isa lamang akong ampon. Lalo na kapag galit. Kaya niyang sabihin lahat sa akin. Pareho lang sila ni Kuya. Tatawagan ko palang Mami. Wala akong pagkakataon na sabihin ito dun sa bahay. Ayan. Nagri-ring na ang cellphone ni Mami. Mami, kaaalis lang ni Daddy. May importante daw siyang pupuntahan. Opo, Mami. Pero hindi ang tungkol kay Daddy ang pag-uusapan natin, kundi kay Kuya Dingdong. Opo, nasa Bora na sila ngayon.
Pero mami, alam nyo kahapon, pagkabigay ko ng pera kay kuya, nakita ko si Elenita sa mall. May kasamang ibang lalaki. Hindi ko sinabi kaagad, mami. Kasi baka marinig ni kuya. Mami, wala pa tayong sapat na ebidensya. Sa bagay, nagkausap na kaming dalawa ni Leslie. Nagkataon din na pupunta siya sa Boracay. Oo, sige mami. Bahala kayo kung pupunta kayo rito. At kailangang malaman nyo kung saan ko kinuha ang perang ibinigay ko kay kuya. Ba't wala si Elenita dito sa aking tabi? Nasaan kayang babaeng yon? Delikado. Baka tinakbuhan na niya ako. Ay, nako. Hapon na pala. At nakatulog ako dito sa tabing dagat. Nasaan kaya yung babaeng yon? Naglalangoy kaya? O di kaya meron na naman siyang nakitang gustong bilhin? Nasa kanya yung pera ko eh. Saan ko hanapin yon? Napakalawak tong resort. Salamat sa iyo, Leslie. O sige, hintayin mo. Ipapadala ko sa iyo yung larawan para may matibay tayong ebidensya. O sige, bye. Tatawagan ko si Kuya Dingdong. Tatanungin ko siya. Suplado lang naman yun kapag nakainom. Ayan na. Nagre-ring na yung cellphone niya. Hello, Nene. Bakit? May sasabihin ka ba? Siguro naiinggit ka, no? Gusto mo din bang mamasyal dito sa Boracay? Sabihin mo lang. Oo nga kuya. Kaya lang, wala akong kasamang mamasyal. Yun ang problema. Wala ka kasing kasintahan. Oh, ba't ka napatawag? Wala kuya. Gusto lang kitang kumustahin. Sige, bye-bye. Ngayon ko lang itong sasabihin sa inyo, mami. Si kuya kasi, pinilit niya akong hingan ng 50,000 pesos. Kaya gumawa ako ng paraan. Anong paraan? May ipinapirma ako sa kanya na papeles. Anong papeles yan, Nene? Daddy, Ha, sinasabi ko na nga ba eh. Inuutakan mo kami. Pero hindi ka magtatagumpay sa iniisip mong yan. Dahil palalayasin ka na namin ngayon din. Ano ba yung sinasabi mo, Bernabe? Heh, Sino ang mamamahala sa kumpanya? ayaw ko sanang sabihin sa inyo ito, Daddy. Legal ang pagkakampo nyo sa akin. Kaya may karapatan din ako sa kumpanyang ito. Kapag binenta ko ang kumpanya, wala kang magagawa, Nene. Daddy, sa dami ng utang sa akin ni Kuya, kahit hindi nyo ako bigyan ng mana, mabubuhay ako. At alam niyo, Daddy, sa dami ng utang niya sa akin, siguro wala na siyang mamanahin sa inyo dahil ubos na. Ano?
Sinasabi ko na nga ba aagawin mo ang kumpanya. Oh, ninenervyos na ata kayo, Daddy. Ah, Kasalanan nyo din kung mahihimatay kayo. hindi pwede. Pauwiin ko si Dingdong ngayon. Baka wala na rin siyang karapatan doon sa bahay. Baka wala na siyang mauwian. Bernabe, relax ka lang. Huwag kang nervyusin. Ay nako, baka pa ako ang unang mahimatay. Magiliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng 1 linggong kwento natin na pinamagatang Nerbyosong Hindi Nahihimasmasan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!